Hi, Ka-Coffee. Good morning. Good morning at good evening din po sa mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas at yung mga nasa ibang bansa. Good morning po sa inyo. Ito ha, Di Campanilyang abogado. Napakahusay na abogado, na interview ko na po ito ha. Sasali po ito sa grupo ng mga prosecutor na magdidiin. That's the term ha. Magdidiin dito kay Sara Duterte once na umusad na po itong impeachment trial dyan sa Senado. Malapit na yan ha. Bantayan natin yan. Ano yung petsa na binigay ni Chis Escudero dyan? July 29. Chis Escudero ha, kapag inurong mo pa yan, nako po, sisingilin ka na naman ng mga taong bayan. May magrarally na naman dyan sa harap ng Senado. So anyway, sige, let's assume na magpo-proceed na po itong impeachment trial ni Sara Duterte ngayong Hulyo or by August, siguro uusad na po yan. Meron pong Di Campanilyang abogado, for sure, kilala nyo na yan, nakikita nyo na sa TV yan, no? Ang tutulong sa kanyang capacity bilang private prosecutor, tutulong po siya sa mga prosecutor ng House of Representatives. Kasi once na umusad na Ka-Coffee, yung impeachment trial na yan, ang tatayo po mga judges, yung mga senador. Diyan sa Senado, di ba? Kasi yan ang tatayong impeachment court. Mga senador po ang judges. Pero ibang senador, mga bias. Mga pro Duterte, pro Sara, yung mga senador na na-judge sa Senado. Anyway, sige. Yung prosecutors po, o yung makakalaban ng kampo ni Sara Duterte, ng defense, ay mga mambabatas. Kasama na po yung mga bagong elect na mga mambabatas dyan tulad nila Shell Jokno, sila Laila de Lima, kasama na po sila dyan. At tutulungan sila, ito napakahusay na abogadong ito Ka-Coffee. Lorna Kapunan, kilala nyo? Si attorney Lorna Kapunan. Nako, dyan na lang tumanda yan sa kanyang career bilang isang abogada. No? Napakahusay na abogada niya. Na-interview ko na yan, one-on-one Ka-Coffee sa kanyang opisina. No? In fact, may mga advice nga rin siya sa atin. No? Pero anyway, hindi ko na ikikwento yan. This is not about me. No? So, magiging parte po ng prosecution si Lorna Kapunan bilang isang pribadong prosecutor. Sige, basahin natin itong balita na ito mula dyan sa Philippine Star. Nako, hindi ka lulusot dyan. Uma-attend dyan sa mga hearing Ka-Coffee dyan sa House of Representatives. Kahit may edad na po ito, 70 years old na mahigit ito, very sharp pa rin ha. Itong si Attorney Lorna Kapunan. Kumbaga, tumanda na lang ito sa pagkaabogada. Ibig sabihin ng tumanda na lang, positive way ha. Kumbaga, alam na nito ang pasikot-sikot. Kumbaga, kabisado na nito ang batas at malaki ang mayaambag niya sa prosecutors, no? O sa team ng ating prosecutors. Ito pong balita na ito, ngayon lang, June 30, 2025, no? Kapunan, sabi sa headline ng Philippine Star, Kapunan joins House prosecution in VP impeachment trial. Diba si Sara, meron siyang 16 lawyers? Daming abogado, 16 lawyers. So sige, ang House, ilan ba ang prosecutor dyan? 11. And then may mga private prosecutor. Sige, pantay lang. Balanse lang Ka-Coffee when it comes to numbers, no? Ang PDP laban, nag-elect din sila, hindi pala nag-elect, no? Nag-appoint sila ng spokesperson nila, si Topacio naman. Si Topacio, mga mabibigat din yung mga kliyente nito Kaso, medyo mga negatibo, no? Yung mga kliyente nito, Kibuloy, si Teves, ayan, yung PDP, in-appoint siya bilang spokesperson. Itong si Topacio. Si Kapunan, hindi rin basta-basta yan, no? Lawyer Lorna Kapunan will be among the private prosecutors who will collaborate with the 11-member prosecution team of the House of Representatives tasked to pin down, that's the term pin down, impeach Vice President Sara Duterte when the Senate Impeachment Court begins its trial. So, base sa article na to, marami-rami itong private prosecutors, no? Wala pa tayong pangalan sa ibang magiging private prosecutors. Ibig sabihin, hindi congressman, hindi congresswoman, no? Kundi pribado. Galing sa pribadong sektor, natatayo bilang private prosecutors. Si Lorna Kapunan pa lang, yun napapangalanan. Yung iba, hindi pa, no? A reliable source confirmed to the Star that the defense lawyer will be aiding congressmen when they start presenting documentary and testimonial evidence before the senator judges. Sabi ng iba, no? Bakit kukuha pa kayo ng private prosecutor? Di ba mga abogado naman yung tatayong prosecutor? Tatayong prosecutor, no? Mga miyembro ng House of Representatives. Magkaiba din kasi Ka-Coffee kung ikaw mambabatas, di ba? Kumbaga ang kinakain mo araw-araw paggawa ng batas kasi mambabatas ka, di ba? Hindi kayong araw-araw nasa korte ka, magkaibang principle din kasi yan. Yes, abogado.
yung mga congressman o mga magiging miyembro ng prosecutor mula sa House. Pero dahil sila yung mga congressman, sila yung mga congresswoman, ang buhay nila ay sa paggawa ng mga batas. Hindi yung typical na nasa korte, no, na nagtatanggol sa kanilang kliyente, etc. Yes, mga nagdidebate sila diyan sa mga hearing, no, diyan sa House of Representatives, pero iba pa rin kasi yung mga practicing lawyers. Yun yung hinahanap pong term, no, mga practicing lawyers. Kaya importante pa rin po ang magiging papel nito mga private prosecutors, na alam naman natin yan, mga practicing lawyers yan or may mga law firms yan na nag-handle yan ng mga kaso. Malaki po yung kanilang gampanin, malaki yung kanilang maitutulong doon sa mga prosecutor na mga mambabatas. Kasi kumbaga, mas bihasa ito, mas mga sanay ito, pero magagaling din naman itong prosecutors no, mula sa House of Representatives. Sabi ng source ng Star, and I believe, no, lumabas na rin ito sa ibang pahayagan, no, yes, she is one of the private prosecutors and they will be helping the prosecution team. The House official who requested anonymity said, ayaw po magpangalan ni Kong. Sino ba yung Kong na yan? Pero may tunog tayo dyan kung sino yung Kong na yan na nagbigay ng impormasyon dito at ayaw magpapangalan. No? The scheduled tentative trial has been set by Senate President Francis Escudero on July 29. Yan na naman tayo sa set na yan ni Chis Escudero eh. Nauurong. Ayan, umabot na po ng July 29 yan. Senate President Chis Escudero, marami pong mata na nakatingin sa inyo. Ano ba to? Deal or no deal na ba ito? Sa July 29, baka maurong yan ha. Bukas, July 1 na. Ilang araw na lang ka-coffee, no? Baka maurong na naman sa August yan. Maurong sa September, October. Ano nang nangyayari dyan? Siyempre, marami din nagbabantay dito sa Senado, no? Si Kapunan po 73 years old. Biruin mo ha? Si 33 na pero very sharp pa rin ha. In fairness, yung mga dating, hindi yung term, offensive kasi yung term na dating tao, no? Yung mga nauna sa atin, anong generation ba yan? Basta 60, 70 plus, matatalino. No offense sa term na sinaunang tao, no? Sorry. Offensive pala yun. I apologize. Yung mga ganyang age bracket, mga 50, 60, 70, 80, matatalino. As compared sa recent generations, no? Hindi ko alam kung mag-agree kayo pero marami tayong kilala ganyang age, no, 60, 70, very sharp, matatalino. Kaya patunay talaga na mas maganda yung education system nung panahon ni Marcos, no, yung mga previous years, 50 years ago, mas maganda, 60 years ago, mas maganda yung education system. No offense meant coffee ha, pero si Kapunan kahit 73 na yan, very sharp pa rin, napakatalino pa rin. Nagsilbi po siya o nag-practice po siya ng abogasya. Nag-practice ha. Ibig sabihin, hindi lang titulo yung attorney. Yung iba kasi, mag-aabogasya, mag-aabogado, tapos para magkaroon lang ng prefix sa pangalan na attorney, pero hindi naman nagpa-practice. So ito pong si Kapunan, 40 years na, 4 na dekada na pong nagpa-practice ng abogasya. Ibig sabihin, pumupunta sa korte, nakikipagdebate, nagtatanggol, etc. 40 years. Medyo hindi biro ito ha. 4 na dekada na po siyang nagpa-practice ng kanyang profesyon. At isa po siya sa founding partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Kapunan and Castillo Law Offices. Hindi rin biro yan, magtayo ka ng law office, no? At alam nyo naman yan ka-coffee, in the previous years, madalas natin ito nakikita sa kaliwat ka ng TV programs, si Kapunan, no, sa mga interviews, kasi binansagan na nga siyang celebrity lawyer, kasi kaliwat kanan, no, ang kanyang media interview. So nilalapitan talaga siya ng media, ng mga TV programs para kunin ang kanyang opinion. So medyo di kampanilya itong si Kapunan. Natapos siya po yung kanyang pre-law, political science po yung kanyang pre-law, dyan po sa UP Diliman, sa University of the Philippines, dyan sa Diliman, at pumasa po siya sa bar noong 1978. Hindi pa tayo pinapanganak pumasa ito sa bar, no? Sa isa pong online interview, sinabi niya po that she observed numerous signs of dysfunctionality in Duterte's person, noting she blows hot and cold. Wait lang, maganda to ha. Maganda itong sinasabi niya kay Sara Duterte ha. Sa kanya pong interview online, sinabi ni Kapunan na may mga naobserbahan siyang maraming signs ng dysfunctionality. Hoy, Sara, hindi ka raw may mga dysfunctionality ka raw.
Ibig sabihin ng mga dysfunctionality, parang hindi normal yan. Parang may kakaiba dyan mukhang hindi nagdi-dysfunction yung isip nito o hindi nagfa-function ng maayos o may mga dysfunctionality o mga irregularities o mga hindi normal na pinaggagawa, no, itong si Sara Duterte, at nagbubuga raw ito. The exact term is blows hot and cold. Kapag sinabi mong blows hot and cold, ang ibig sabihin yan, hindi bipolar pero almost the same sa bipolar. Ano ba to? Ngayon gusto niya, mamaya ayaw niya. Ito gusto niya itong bagay na to, mamaya ayaw niya. Ito tatawa, mamaya iiyak. Parang ganoon. May sala sa init, sala sa lamig. Tama ba? Yan ang Tagalog niyan eh. Blows hot and cold. Oh, mga napapansin daw po ni Kapunan dito kay may mga ganitong statement pala siya, si Kapunan, no. Maraming signs, hindi lang isa. Maraming signs ng dysfunctionality. Ibig sabihin hindi normal na gumagana itong si Sara Duterte, no? At she blows hot and cold on many issues. Inconsistent, di ba? And apparently defies openly even the simplest of legal requirements. Correct! Huwag natin pag-usapan yung requirements. Kasi pag sinabi mong requirements, ay more of kailangan mo mag-submit, no? Yung simpleng pagsagot mo lang sa simpleng tanong, hindi mo magawa. Sa investigasyon ng HOR, sa investigasyon ng Senado, hindi mo magawa. Di ba? At least, may ganyang mindset itong si Kapunan, no? The House Prosecution Team is headed by lawyer and House Minority Leader Marcelino Libanan, the most experienced in litigation among the congressmen. Uy, hindi biro to ha, di kampanilya din ito ha. Hindi ko siya kilala personally, hindi ko pa to na-meet ka-coffee, pero based sa kanyang credentials, no? Ang description niya sa kanya sa balitang ito, the most experienced in litigation among the congressmen. Ang pinakabihasa o ang may pinakamalawak na karanasan, hindi pala bihasa kasi ibang translation yan. May pinakamalawak na karanasan sa litigation, no, among the congressmen or among the members of the House, no, itong si Marcelino Libanan. Kasama niya rin po, magagaling din ito ha, bagamat neophyte ito, bagong halal na congressman, si Shell Jokno. Mahusay din yan kung inyong matatandaan, no. May parang 1 month ago, tama, 1 month ago, more or less 1 month, no, na kinausap siya na maging parte nitong prosecution, no. Ganon din po si Leila de Lima. Kaya ang ganti ng mga api. Yan ang mangyayari niyan, lalo kay Leila de Lima. Siguro nasa isip ni Leila, kayo ha, mga Duterte ha, kinulong niyo ako ha. Ngayon, babalik ako. Ididiin kita, Sara, ikukulong kita. Or hindi man makukulong kasi impeachment yan, tatanggalin kita dyan sa pwesto. Pag nagawa ni Leila de Lima yan, nakahiganti na siya sa tatay ni Sara, no? So sila po, bigat nito ka-coffee ha. Mabibigat ha yung lineup ha ng prosecutors ha. Mabibigat yan ha. Meron pa mga private prosecutors sa wala pang pangalan. Yung abogado ni Sara, may mga nakakausap din tayo, mabibigat din naman ka-coffee, no? Pero pagalingan na lang kayo ng ebidensya, pagalingan kayo sa debate, pagalingan kayo na magtanggol. Pero ang lamang dyan, kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. Sino bang nagsasabi ng katotohanan? Diba? Tingnan mo, balikan mo yung investigasyon ng Quadcom. Diin si Sara dyan. Malinaw na nagkamali si Sara dyan. Kaya hindi natin alam kung paano lilinisin niya ng kanyang 16 lawyers, no? Itong pangalan ni Sara Duterte. Human Rights Shell Jokno, alam niyo naman, first nominee ng Akbayan Party List, na nagpakita ng overwhelming results sa recent elections. Si Leila de Lima, dating kalihim po ng Department of Justice, at isa po siyang election lawyer bago siya sumabak sa politika, no? At kumakatawan po siya sa ML Party List, no, yung mamamayang liberal. House Prosecution Team spokesman si Antonio Odibucoy earlier told journalists in a briefing that private prosecutors in the impeachment trial before the Senate will include lawyers who filed the 3 impeachment complaints before the House with the help of some veterans. Uy, yun pala yun. May ganyang guidelines pala sila, may mga ganyang consideration. Yung mga abogado po na nag-file nito mga impeachment complaints, di ba marami yan, 3 yan, tapos yung pang-4 yung final, no? Yung mga abogado na nagsampa na yan ng impeachment complaints ay magiging parte din ng private prosecution. Tama lang din kasi in the first place, sila po yung nag-file niyan. Kumbaga, alam nila ano yung problema, alam nila yung sila nakakaalam kung bakit nila isinampa yung impeachment complaints cases na yan o impeachment complaints kay Sara Duterte. So magiging parte po sila ng private prosecutors, no?
It could be ascertained yet if progressive lawyers si Nery Colmenares and Isagani Zarate, both former congressmen and of party list Bayan Muna, will be joining the House prosecution team as collaborating private counsels. Wala pa ka-coffee. Wala pa, hindi pa po malinaw yan, no? Pero ito, malinaw kay Kapunan. Ako naniniwala ko si Kapunan will be part of the private prosecution, no? As compared by, as confirmed by officials dyan sa House of Representatives. Nako, mukhang may matutuluyan talaga ka-coffee. Hindi man tuluyang ma-convict yang si Sara Duterte, lalabas ang baho niyan. Talagang kakalkalin siya dyan sa once na umusad yung impeachment trial dyan sa Senado, kakalkalin talaga si Sara dyan. Hindi siya makakalusot dyan. Bubulat-latin yan. Yung mga kalokohan niya, yung mga ebidensya, maglalabasan yan. Bagamat, hindi natin masasabi kung siya ba iba kukonvict dahil may mga kakampi siyang senador na nakapagtataka, magiging senator judges, pero mga bias, no? Bagamat may mga kakampi siya dyan, lalabas dyan ang katotohanan, and taong bayan pa rin po ang magdidesisyon once we see itong mga pieces of evidence na ipipresenta dyan sa House of Representatives, ipipresenta dyan sa Senado. Malaking factor po yan sa kanilang desisyon. If ever man ma-acquit si Sara Duterte and eventually will run for the presidency come 2028, malaking factor po yung mga ebidensya na yan na mabubulat-lat para sa kanilang pagdidesisyon sa 2028. Sige, ano man ang resulta, wala tayong magagawa dyan. Impeach, convicted or acquitted, wala tayong magagawa dyan. Pero importante umusad dahil yan ang nararapat. Dapat pong umusad dyan, nasa constitution natin yan. Trabaho ng mga senador yan, dinggin yan. At huwag i-dismiss, dahil naisip lang nila i-dismiss natin itong impeachment case na yan. Hindi ganoon. O siya, maghihintay tayo. May tagal-tagal pa, July 29. May 1 month pa tayo ka-coffee, no? Sana hindi na iurong ni Jesus Cordero yan. Babantayan natin yan. I-komento po ang mga nais nyo sabihin. May mga opinion, reaction. Lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ha. Please like and follow. Marami pa pong hindi naka-like and follow sa atin sa Facebook. Pasuyo na lang po. YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.